recording and editing. Complete control. Medyo matagal-tagal tayo guys na hindi nakagawa ng mga video dito sa ating YouTube channel. So ngayon, nakikita nyo to guys, hindi ito kasi tapes or hindi ito CD format. Kasi alam ko sa karamihan hindi ito kilala itong format na ito. Ayan. So, ito yung gagawa natin ngayon ng video. Ito ay mini disc format. So, MD album. Kumbaga mini disc album. So, may sarili itong player guys. Yung player ko guys, up to now, nag-work pa rin. So, kaya ako may mga ganitong collection. Actually guys, ito ay lahat Mariah Carey itong tangan ko ngayon. Ito muna yung gagawa natin ngayon ng video. Magkakwenta ko guys ang konting info about MD. So, yung kailan ba ito nag-hit or naging trend and anong era ba ito and anong dekada ba ito nauso guys. So, habang nag-unboxing tayo guys, magkukwento ako ng bahagya para at least may konting impormasyon about sa ating ginagawa dito sa YouTube. So gusto kong i-share isa sa mga collection ko, isa sa mga formats na mayroon ako itong mini disc. Actually ngayon itong mga Mariah Carey muna ang gagawa natin ng unboxing, gagawa natin ng video. Kasi bukod sa mga MD albums ni Mariah, may iba din naman akong MD collection from different artists like kunwari ito. Yan. Babyface and sino ba ito isa? Robbie Williams. Pero ito yung gagawa natin ngayon ng video. Itong mga studio albums ni Mariah sa MD format. Kumbaga mini disc format. Yan. Kasi minsan, ang karamihan, akala ito ay cassette tape. Hindi ito cassette tape or CD. Ito ay MD. So, start na natin. Pasensya na guys kung medyo matagal-tagal ako hindi nakagawa ng video dito sa ating YouTube channel. Kasi talagang sobrang busy. And may iba din akong mga kailangan gawin. Kaya medyo natagalan. So, pero ngayon, medyo okay na naman na. So baka magdire-diretso na naman itong ating ginagawa dito sa YouTube. So mayroon akong how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Mariah Carey mini disc album collection. So ito yung naitatago kong mini disc format ni Mariah sa aking mga collection. So guys, unahin natin syempre yung debut album ito. Ito yung second studio album. And, wait. Bago pala nagkaroon ng third studio album, sumunod itong MTV Unplugged. So, yan. Saka ito nilabas. Yan, itong music box. Andito guys yung Hero. And, syempre, yung kanyang Merry Christmas album after ng music box. Merry Christmas. And after na Merry Christmas, Daydream. And after na Daydream, Butterfly. And and after ng Butterfly guys, Rainbow. So ito guys yung lahat na nailabas ni Mariah sa mini disc format. Thank God mayroon ako nito. Part ito guys sa mga collection ko. So gawa natin ng video ngayon. Simulan na natin. Mini disc. So habang guys nagbubukas ako nitong mga ito, magkukwento tayo guys. Bali guys nilabas itong mga mini disc na ito guys. Early 90s kasi ang naalala ko may mga commercials si Mariah nilabas ng Sony Music na pinapromote niya yung mga MD formats album. Kasi nung nilabas ito guys, yung unang labas ito talagang nagustuhan ng mga tao kasi sobrang ganda ng quality. Yung quality ng sounds and especially unang labas ito sa Japan. So maganda talaga and then nainganyo ang US, Europe. So
nag-release din sila ng different pressed. Pero guys, nagsimula ito sa Japan. Nilabas ito ng Japan. And as I said, nung kasagsagan nito ng mini disc, kinuha si Mariah mag-endorse ng mini disc albums. So, iyon, siguro mga nakatatlo siyang commercial sa mini disc. Yung music box, ginawa niya yun ng commercial na pinapromote niya itong mini disc. And yung iba pang album niya na nauna, yung from early 90s, diba? Diyan yung MTV Unplugged, Merry Christmas, saka itong debut album, saka yung Emotions. Ito yung kanyang debut. So ito guys, yung itsura ng loob. Yung close up. Ang makaka-relate dito guys, yung mga mahilig mag-collect nung 90s. So yung may mga ganito guys, congratulations kasi hindi na to available ngayon. And keep nyo na lang yan guys, ingatan nyo mabuti kasi ewan ko lang kung makakabili pa kayo ng ganitong format ngayon online. So ito guys, andito nakaprint yung mga track listing ng album, and meron din siyang, diba, meron siyang ganun. Tapos syempre, kung anong mayroon sa CD or sa cassette tapes, mayroon din siyang inlay. So, yun. Maliit lang nga. So, yan. Yan. Mini booklet. Diba, nakalagay. Close up, close up. Yan. Yan. Same din naman sa, sa CD. Yung kung anong mga photos and faux, same nakalagay din dito lahat sa mini disc album. Yan yung kanyang sign. Dedication sa mga fans. Behind this album. Yung nakagandahan guys ng mga physical formats. Merong mga kung ano-ano mga bababasahin. Kung anong history nito. Kailan ba ito nilabas? Kailan ba ito? Sino ba ang producer nito? Sino ba ang composer? Even backup singers. Andito nakalagay lahat. Pati yung mga dedication ng artist sa kanilang masusugid ng mga fans. Nakalagay dyan lahat guys. Kaya maganda ang physical format. And ito guys, sobrang special dito kasi ang ganda guys ng quality, promise. Kahit hindi yung mga labas from Japan, sobra kung i-compare mo sa CD saka cassette tape or vinyl records, ang ganda ng quality ng sound. Yung may mga ganito guys, alam nyo guys kung ano yung sinasabi ko ngayon. Kasi alam nyo kung gaano kaganda yung sound, yung quality ng mini disc. So ito yung kanyang second studio album, Emotion. Same lang naman siguro guys, wag na nating masyadong tagalan pa itong video ito. Papakita ko lang yung mga ganito. Kasi yung inlay nito, same lang naman guys. Tapos may print siya dyan sa spine. Sa unang tingin nyo guys, akala mo talaga kasi tape. Pero hindi guys. Kasi halos kasing laki niya yung cassette tape, yung case. Yung jewel case. Meron siyang spine, diba? Ay nakalagay, music box. Tapos ito kayong iconic MTV Unplugged. Yung kanyang iconic na ginawa nung 90s, early 90s. Sino ba dito guys yung mga avid fans ni Mariah? I hope mayroon kayong collection nito guys. Diba? Patagal ko na kasi ito guys hindi nagagamit. Medyo inaalikabok na. Galing pa sa doon sa isa kong music room nakalagay ito and kinuha ko para lang gawa ng video ngayon. Kaya medyo may alikabok talaga. So yan. Diba? Yung sign. Ang cute nito guys mga ito. Pag nakikita ko sa mga collection ko, natutuwa akong tingnan. Tinatabi ko siya sa mga cassette tapes kasi halos magkasing size sila. Pero mas malaki ito ng bahagya.
sa mga cassette tape, yung jewel case niya. So yan, para sa mga avid fans ni Mariah Carey, ng ating paboritong artist. Yan, sa taas yung music box. Yan yung guys, yung release sa Korea. Kaya ganyan yung cover ng album. And next, hindi na. Siguro wag nang pasunod-sunod yung ating guys. Kasi ito, Rainbow. So, ang ganda ng Rainbow. Ito yung last, I think, kung hindi ko nagkakamali, last album ni Mariah na may part sa album si Walter Afanasieff. Yung kanyang co-produce sa mga ginagawa niyang mga songs, albums before. And nakakapanghinayang kasi kulang na lang talaga isumpa niya si Walter. Ang tawag niya, hindi full name kasi siguro sa sobrang kabusita niya kay Walter Afanasieff. Ang tawag niya, Walter A. Parang ganon. So yan. Yan. Parang in-arrange dito ni Walter Afanasieff yung ballad na track, Against All Odds. And yung other ballad sa album na to. Kasi hindi lang naman to guys pop and hip-hop. Mayroon tong kasamang mga ballad talaga. Powerful ballads. Especially yung Against All Odds. Saka yung Can't Take That Away From Me. Sobrang tasin, di ba? So, yan. Again, nilabas ang mini disc noong early 90s ng Japan. And sumunod, nilabas din siya sa US, sa Europe, and then especially dito sa Asia. Talagang hit itong mini disc na ito. Sino ba may mga mini disc collection, guys? Yung kanyang Rainbow. So ito naman guys yung inlay ng Rainbow. Parang sa cassette tape din lang naman. Yan. Ang sipag ni Mariah. Noong 90s guys, every year mayroon siyang nilalabas na album. Studio album. And nung nag-late 80s, nung pumasok yung late 90s, mayroon na siyang nilalabas ng mga compilation album like yung first, saka yung The Greatest Hits album. Tapos sumunod na din yung The Ballads, Love Songs, diba? The Best of, may mga ganun nang nilabas, ang dami ng compilation. And then nilabas na din yung part ba yung compilation, yung remix album niya. Basta mga 1998, 99, 2000, mga ganyan. Ang dami ng compilation siyang nilalabas. Pero guys, every year walang paltos yun. From debut album to Rainbow. And then after Rainbow, yun na nga, kaliwaan yung trabaho niya. Gumagawa siya guys ng movie. Nagre-recording din siya ng soundtrack doon sa ginawa niyang movie, yung Glitter. Kaya noon guys, nung early 2000, yung 2000 na yun talaga, 2001 yun, sobrang critical na talagang year para kay Mariah kasi diyan siya nagkaroon ng problema sa mental health, diba? Emotional breakdown dahil sa kagawan din lang naman ng kanyang ex-husband na siguro tinatry siyang pabagsakin during that time kasi siguro hindi din matanggap na hiniwalayan siya ni Mariah. Siguro talagang in love sa kanya si Tommy Mottola. Definitely. Kasi hindi gagawa ng mga kung ano-ano mga pakulo para gawing superstar si Jennifer Lopez, para ipangtapat kay Mariah and kunin yung ibang mga samples ng mga
ginamit ni Mariah sa Glitter, ipagamit kay Jennifer Lopez. Alam nyo na yun, yung mayroong mga libro nilabas ni Mariah sa mga nanonood ngayon, alam nyo yung ibig ko sabihin. Nakalagay doon lahat. So, basahin nyo na lang guys. Lahat ng mga nangyari kay Mariah, andun lahat. Kung ako sa inyo, tapusin nyo guys. Kung hindi nyo pa natatapos, tapusin nyo guys yung librong yun. Next, Mariah Carey, Merry Christmas. Yan. Hindi ko lang guys alam kung mayroon pa nito sa online. Hindi ko sure kung mayroon pang available. Namin ako gagawa ng thumbnail. Hindi ako makapag-loud ng voice kasi gabi na. As usual, yun ang pinaka-available kong time para gumawa ng mga video dito sa ating YouTube channel na Music World Music. So, abang-abang kayo guys, yung mga avid fans ng SB19 kasi gagawa din tayo ng reaction video kasi sobrang na-miss ko sila. And ang daming mga latest, mga ganap sa SB19. The next one, yung favorite kong album ni Mariah sa buong discography, sa lahat ng studio album niya, itong pinaka-favorito ko guys, Daydream. Bukod sa sobrang ganda niya dito guys, sobrang ganda ng mga song. Ayan, combination of R&B, diba? Dito na nag-start yung R&B era niya talaga. Siguro naman alam niyo yung Fantasy, Long Ago, diba? Maririnig yun ng bahagya doon, yung iniiba niya na yung genre niya. Lalo na guys, nung pumasok na yung Butterfly talaga. Kahit ako nawindang ako noon kasi hip-hop na yung naririnig ko, diba? Diba? Ang ganda nito ang mga nandito, sobra. Pero yung tunog dito guys, nung Long Ago and Fantasy, iba na talaga. Hindi na yung typically ballad na kahit yung Underneath the Star. Kung papakinggan mo yung Vision of Love, Can't Let Go, diba? Kahit pa yung mga Vanishing, yung usually ginagawa niyang ballad talaga, ibang-iba na yung tunog dito sa Daydream. Pero ang ganda. Kasi yung kasagsagan ng boses ni Mariah guys, talagang ito yung perfection na album talaga, grabe. Kumbaga yung power ng boses niya andito lahat. Na-enhance kasi, kumbaga, from debut album, sobrang na-enhance na talaga yung voice ni Mariah sa album na to. Talagang, ito yung, para sa akin, ito yung pinaka-perfect talaga. Kung babasahin natin yung vocal quality, and yung kung paano siya mag-belt ng mga high notes, talaga dito, ang galing. May nagsasabi nga na, over and daw to parang yung pag-mix ng tawag dito, yung mga editing sa recording. Hindi. Talagang maririnig mo naman kung talagang siguro yung mga layer lang na pero boses niya yan eh. Grabe, ang ganda ng album na to guys. Perfection talaga. Wala ako dito tapon kahit ngayon. Nung dati, hindi ko masyadong gusto yung Long Ago. Pero ngayon habang tumatagal, as in tumagal na talaga ng dekada na, nagustuhan ko na, actually wala ako dito tapon kahit isa sa album na to, sa lahat ng tracks na napapaloob sa Daydream, walang tapon para sa akin ngayon. Dati kasi ayaw ko talaga nung Long Ago. And medyo nasawa ako doon sa yung ballad duet with collaboration with Boyz II Men, One Sweet Day. Medyo naumay ako during the time kasi nung parati ko tong pinapakinggan halos everyday. So parang nagsawa siguro, hindi naman nagsawa, pero parang na din na parang nauumay na ako. Repeat ko dati sa aking Walkman before. Pero pag nami-miss ko itong Daydream, talagang nire-refresh yung mind ko. Sabi ko, wow, ang ganda talaga ng song na yun. And yung quality ng boses ni Mariah, especially guys sa One Sweet Day, grabe. Kaya nga guys, kung makapansin nyo yung tunog ni Ariana Grande, pakinggan nyo yung Daydream ni Mariah. Ganon. Yung biglang tapo ng high notes.
andito yun sa yun yung ginawang technique ni Mariah dito sa pagbuga ng mga high notes. Yung naririnig ko kay Ariana pa nag-high notes siya. Yung mismong naandito sa Daydream. Especially yung tour niya sa Japan, di ba? Daydream Tour, yung mga version niya doon ng Hero, kahit yung Anytime You Need a Friend. Ganun yung ginagawa ni Ariana Grande sa pag nag-build siya ng high notes. Di ba? Para lumilipad. Biglang high notes talagang. Akala mo hinangin lang. Parang gano'n. Effortless. So, gano'n. Si Ariana Grande talagang sobrang avid fan siya ni Mariah. Kumbaga, sobrang iniidolo niya si Mariah talaga pagdating sa boses talaga. Sabi niya doon sa isang interview sa, I think parang Apple Music, basta something, may interview siya yung bago niya nilabas yung latest album niya ngayon. Kung napanood yung mga interviews na ginawa niya para i-promote yung album na yun, wala siya ibang bukang bibig kundi pinipraise niya si Mariah kasi si Mariah yung idol niya pagdating sa boses. Kung bosesan yung kung pipili siya sila Whitney, Celine, si Mariah talaga. Kasi bagay din kasi guys din sa boses ni Ariana yung tunog ni Mariah. So yun guys, napakwento na tayo ng sobrang haba na naman. Mahaba na naman ating vlog. So ito yung Butterfly, ito yung nilabas ng Japan. Obviously, mayroong OBI. Hindi ko na ito bubuksan guys. I-check nyo na lang dito sa ating YouTube channel guys kasi mayroon akong ginawang nakaseparate na unboxing nito para makita nyo yung loob nito. Yan. So, the last one is Music Box. Ito naman from Europe. Yan. Yan. Mayroon pang tag guys. May price pa siya. 39.95. Ito yung presyo niya dati. Ito yung inlay. Yan. Di ba guys, yung release ng Korea is hindi nakakrap, parang ganito. Yung full image niya doon sa Korea edition. First press Korea. Ang ganda guys ng ano niya ng loob. Yung plaka sa taas. So yan lang guys. Huwag na natin patagalin itong ating unboxing kasi mayroon pa tayong gagawin. Magre-reaction video pa tayo ngayon. Gagawa pa tayo ng reaction video. Sa ating Mahalima and kay Ken na may bagong endorsement ay ang close-up. So yan guys. So yan guys, hanggang dito na lang ulit. Abang-abang guys kasi mayroon pa tayong gagawin dito sa ating YouTube channel ng mga unboxing. So yung mga avid fans si Mariah, abang-abang ulit guys kasi syempre madami-dami tayong gagawing mga unboxing na naitatago kong collection from Mariah Carey at sa iba ding mga artists. Yung mga nakikita nyo guys sa background, hanap tayo dyan ng mga pwede pang buksan. Saka andyan sa mga iba kong collection. And at the same time guys, ikukwento tayo guys about dun sa artist na binubuksan natin behind the album, kung ano bang naging may issue ba yun o ano bang nangyari dun sa album na yun or may kagaya nung nangyari kay Beyonce ngayon for example, di ba?
about doon sa country music album niya, di ba? Ang daming issues and ano. Gusto ko sabihin dito guys, at least hindi lang ako nagbubukas ng mga albums or nag-unboxing. May kasama din guys na kwento tungkol sa binubuksan nating album. Tungkol sa ginagawa natin ng unboxing. So, yun. So, yan guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. And parati kong sinasabi guys, always be kind. MC. Mini disc.